ating sambahin ang Panginoon, ang ating tuglihat lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Lumapit tayo sa ating Panginoon na nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya, pero upang tayo maging marapat kahit na kaunti lang sa Kanya pa ring pamamagitan, halina't magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama sa dasal ang mga tumutulong sa ating simbahan. Kayun din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong 3 buwan nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Rephidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap nang naririnig ng mga tao, upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa, sapagkat ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao." Kinaumagahan ng 3 araw, nagkukulog sa bundok at salasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang lisak tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao'y pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.
Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumingin sila, ngunit hindi nakakita, at nakikinig, ngunit hindi nakakarinig, ni nakakaunawa. Natupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kundi gayon, di sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin, at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang tanong ng mga disipulo kay Kristo kung bakit siya nangangaral sa pamamagitan ng talinghaga at hindi sa paraan na diretsyo na lang. At ito ay sinagot ng Panginoon sa paraan na hindi ko alam kung inyong inaasahan. Sapagkat di po ba, kapag tayo nagtuturo, ang gusto natin, yung itinuturo natin ay agad na maintindihan ng ating tinuturuan. At kaya nga po tayo gumagamit din ng mga istorya kung minsan upang mas madali nilang mag-gets ang ating itinuturo sa kanila. Pero bakit iba yata ang purpose ni Kristo dito kung bakit siya
gumagamit ng mga talinghaga sapagkat ang sagot niya sa kanyang mga alagad ay, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Na para bang ang sagot niya sa kanila ay, gumagamit ako ng talinghaga upang ang mensahe ko ay hindi maintindihan ng iba. O diba? Yan po bang ina-expect ninyong isasagot niya? Di ba niya gustong maligtas ang lahat? Doesn't He want everyone to know and accept the kingdom of God? Hindi nga ba't siya mismo ang nagsabi na siya'y naparito sa mundong ito upang hanapin at iligtas sa mga naliligaw ng landas? Kung bakit dito pa lang, sa pangangaral pa lang, ay parang gumigive up na siya para sa mga makasalanan. Paano po ba natin sasagutin ang ganyan? Well, ilagay po natin sa konteksto. Ang ebanghelyo po ngayon ay karugtong ng ebanghelyo kahapon, kung saan sa pangangaral ni Kristo ay gumamit nga po siya ng talinghaga, the parable of the sower. At maliwanag po sa talinghagang ito kahapon na ginamit ng ating Panginoon na karugtong ng ebanghelyo ngayon, ay naghasik ang maghahasik ng mga binhi sa lahat ng klase ng lupa. Sa lupa sa daan na matigas, sa lupa na maraming bato, sa lupa na maraming dawag. Matanong ko po kayo, ganun ba katanga yung sower o yung maghahasik dito, who by the way represents God, para hindi niya maisip na hindi ito tutubo sa hindi matabang lupa? Of course, alam niya yon. Pero nagsaboy pa rin ng mga binhi ng kanyang aral ang Panginoon. Yun ang konteksto ng ating ebanghelyo ngayon. Nakatulad ng pangangaral ng Panginoon. Alam niya din naman na sa kanyang pangangaral, may mga hindi maniniwala, may mga hindi tatanggap ng kanyang mga aral, pero nangangaral pa rin siya. Isinasabog pa rin niya ang binhi sa lahat. Kaya sa totoo lang, wala siyang nililihim. Wala sa pangangaral niya ang diferensya, kundi sa pakikinig, sa disposisyon ng mga nakikinig sa kanya, sapagkat ang lahat naman ng mga sinasabi niya ay naririnig ng lahat. Mas natututo nga lamang, mas namumunga nga lamang, mas na-inspire nga lamang, mas nakikinabang nga lamang yung tumatanggap. O kumbaga, sa katotohanan ay yung mas humahanap. Magpikay tayo ng paglalarawan. Halimbawa, ikaw ay isang anak, nasa harap ka ng nakabukas na refrigerator, naghahanap ka ng kalamansi. Kasi masarap at mainit na pansit ang merienda mo. Wala kang makita sa unang tingin mo. Sumigaw ka ngayon, "Ma, kalamansi, meron ba?" Sumagat ang iyong ina, "Meron dyan, hanapin mo lang." Nagbungkal ka ng konti lang. Dahil wala kang tiyaga, bigla mo uling sinabi sa iyong ina, "Mawala eh." Ano gagawin ng nanay mo? Mga nanay, ano ang karaniwang ginagawa? Lalo pat alam ninyo na may kalamansi makikita. Ay, hanapin nyo. Sukat, baligtarin nyo yung refrigerator na yan. I-unload niyo yung lahat ng mga nandyan para lang makita yung kahit na kaisa-isang kalamansi na alam nyo naroon, di ba? Hanggang sa ito'y makita na ng ina. O sige nga, anong pagkakaiba ng dalawa? Pareho lang naman silang may mga mata. Pareho lang naman lang binuksan ng refrigerator, di ba? Nandun sa intensyon, nandun sa disposisyon. Yung ina at hindi yung anak ang may intensyon na humanap ng kalamansi talaga. Ganon din sa pagtuturo ng Panginoon. Lahat sinasabuyan niya ng kanyang aral, sinasabugan niya ng kanyang binhi ng pagmamahal, ng kanyang aral na makapangyarihan, na pwedeng bumago ng buhay ng sinuman kung tatanggapin lamang. Wala siyang nililihim. Kaya lang, kung papaano siya rin naman ay hindi tinanggap ng lahat, kaya nga pinako siya. Ganon din ang aral niya. Pero yung mas tumatanggap sa kanya at sa aral niya, learned more. And that's why He taught in parables, for him to be able to recognize who among in his audience, at upang lumitaw sa sino man nakikinig sa kanya, those who really wanted to learn more, to seek more, and to understand more. O hindi nga ba't kahapon ang sabi niya, sa bandang huli ng ebanghelyo, ang may pandinig ay makinig. Matapos niyang sabihin ng talinghaga ng mga hasik, which could also mean interesado kayong malaman ang kahulugan ng talinghagang ito? Sige, mas ibubunyag ko sa inyo. Mas may malalaman kayo, mas pakikinabangan niyo ang aral ko. At kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon ay sinabi ng Panginoon sa mga disipulo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit yung counting na sa kanila ay kukunin pa. Yung wala dito ay sinisimbolo nung batang humahanap kanina ng kalamansi na hindi talaga naghanap, kaya hindi nakakita.
Yung meron dito ay sinisimbolo ng ina na naghanap talaga. Kaya meron siya nakita. In the same vein of thought, yung wala dito ay sumisimbolo sa mga tao na nakarinig lamang ng utos o ng salita ni Jesus. Pero hindi ito pinagnilayan. Worse, hindi ito tinanggap sa kanilang buhay, kaya hindi nila ito naintindihan. Yung kaunti na narinig nila, na wala pa, kinuha pa sa kanila. Samantalang yung mayroon ay sumisimbolo sa mga taong tumanggap talaga ng turo ni Kristo. Pangunahin dito ang mga disipulo na kahit kung minsan hindi nila intindihan ang turo ng Panginoon, ay nanatili sila sa Kanya upang mas may maunawaan pa, upang maintindihan nila yung hindi nila intindihan nung una. O hindi nga ba't minsan ay tinanong sila ng Panginoon, aalis din ba kayo? Kasi may mga salita si Jesus na hindi nila naintindihan eh. Pero kahit hindi nila naintindihan, nanatili sila kasama ni Kristo. Sapagkat ano ang sabi ni Pedro kay Kristo? Sa Juan 6:68, Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. No wonder they were the ones who, maybe gradually, but truly understood eventually and accepted the kingdom of God. And sana mga kapatid, matuto tayo sa mga alagad, ha? Tanggapin natin ang salita ng Diyos. Pakinggan natin, pagnilayan natin at higit sa lahat, sa buhay natin upang mas maunawaan natin ang katotohanan ito sa buhay natin. At tulad ng sinabi natin kahapon, ang salita ng Diyos ay pagkain. Pagkain ng ating buhay, pagkain ng ating kaluluwa. Kaya sana kahit kung minsan ay mapakla, maasim, hindi ka takam-takam, kainin pa rin natin, i-assimilate pa rin natin upang maramdaman natin sa ating buhay ang sustansya nito sa ating kaluluwa, sa ating pagkatao. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa banal na misang ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong tiring may magagawa ang Diyos. Alam kong diring kinang Diyos ang samu ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diring kinang Diyos ang samu ko, Alam kong diring kinang sapagkat alam niya ang sitwasyon ko, ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diring kinang Diyos ang samu ko. diringgin ang Diyos Pumikit tayo. ang samu ko. Panginoon, tulungan mo kong pahalagahan ang iyong salita na inihahasik mo sa akin. Sa naririnig ko sa misa, sa binabasa ko sa Biblia, at sa pinapalagdating mo sa akin sa pamamagitan ng aking konsensya. Tulungan mo akong paniwalaan, panghawakan ito sa buhay ito upang hindi lamang sa aking isip, kundi sa pamamagitan ng aking mga gawa, mapatunayan ko na makapangyarihan ito. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging mas solid ang aking paninindigan sa salita mo. Tulungan mo ako, Panginoon, na paniwalaan, panghawakan ito. Hallelujah! Hallelujah! Gabayan mo ko ng iyong salita. Hallelujah! Mas maging malakas nawa ang boses mo kaysa boses ng mga distractions sa buhay ko. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon.
upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang pakatandaan mo. Yan ang nakapaloob sa salita niya. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag mong paniwalaan ang mga sinasabi ng kalaban, ang mga kasinungaling ang sinasabi ng Diablo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung maniniwala sa mga inuutos niya, kung maniniwala sa mga sinasabi niya, kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salo sa banal na alay mo, kaunti naming nakayanan at pagtulong, pag-asa ng Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinagbangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-utos ng araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alin ni Abel na lubha mo ikinalukod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sinukob, itong pag-aali na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunay, paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhay, ng dugo niya itumanak upang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pag-ibig ang alok mo sa lahat. Kahit kami hindi karapat dapat, tinawag mo pa rin kaming lahat. Sa iyo, Ama, kami nagkaisa. Nagpupuri ngayon ang aming puso at kaluluwa. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi pong pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling bustilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalit, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa pagtangkilik na binibigay, ginagawa ninyo upang mapanatili ang kaayusan ng Quezon Parish na ito at upang mas makatulong din po tayo sa iba. Maraming salamat po sa pagpapahintulot ninyo na maging daluyan ng grasya, ng maraming tulong ang simbahang ito. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, pag-ibig na walang kapat.